Atin pong tunghayan ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Natapon ang iniinom na kape ni Selena nang magulat sa sigaw ng kaibigan pagpasok sa kanyang opisina. "Diana naman, mamamatay ako nang wala sa oras dahil sa iyong babae ka." Kinalimutan na niya ang kape at hinarap ang kaibigan. Kapag nasa opisina kasi niya ito, hindi na matatahimik ang mundo niya kahit isang drum pa ng kape ang inumin niya. "So what brings you here? Wala ka bang trabaho ngayon?" Abot tenga na ang ngiti ni Diana. "Nakasapa ka na ng lalaki ano?" "Nope. Better. Napansin na rin sa wakas ng executive producer ng Daily News ang talento ko sa pagbabalita. They have given me an exclusive assignment. Kapag nagawa ko iyon at nagustuhan nila, hindi na ako segment producer lang. Magiging full-fledged reporter na ang lola mo, friend. Isn't it amazing? Are you crazy? Ang ganda na ng buhay mo sa likod ng kamera. Talagang ginusto mo pang sumabak sa gulo?" "Selena, magkababata tayo. Alam mo naman na noon ko pa gustong pumasok sa magulong mundo ng mga reporter. Hindi sa boring na mundo ng mga segment producer ang pangarap ko. You know how much I crave the adrenaline rush. Ngayong natupad na rin ang pangarap kong iyon, huwag ka ng kontrabida, pwede? Nagmumukha kang killjoy, and I hate killjoys. I don't make friends with killjoys." "Kung sa bagay, bata pa nga lang tayo, hilig mo nang gayahin ang mga napapanood nating reporter sa TV. At hindi ba mas magaling ako sa kanila kahit bata pa lang tayo noon? You know what? I think tatagal ka sa news reporting." "Talaga?" "Oo, hindi lang kasi matapang ang apog mo, ang kapal rin ng mukha mo." Natawa na lang si Selena nang sumimangot ng husto si Diana. "Biro lang. Pero, congrats. I know you'll be a great reporter." Ngumiti na rin naman si Diana. "Thanks. So, ano na itong first assignment na sinasabi mo?" Kumislap ang mga mata ng kanyang kaibigan, tanda ng excitement na magkwento. Dahil tapos na naman siya sa trabaho ngayong araw, libre na siyang makipagtsismisan. Hindi ano, kundi sino. "Okay, sino?" "Paulo Sanford of Aces International Corporation. You know him? Everybody knows him." Bakit hindi ko siya kilala?" "Ewan ko na rin sa'yo." Pang-aasar ni Selena. "You know what, friend? Buti na lang friend kita. Dahil kung hindi, ginulo ko na itong mga pangit mong business papers sa table mo." "Hep, hands off sa mga papers ko. Katatapos ko lang asikasuhin ang mga iyan. Huwag mong painitin ang ulo ng sekretary ko at ako ang namomroblema kapag bad trip ang isang yon." Inilayo ni Selena ang mga papeles bago patupakin si Diana at tutuhanin ang banta. "Anyway, kaya ako napunta rito ay dahil doon." "Doon? About my assignment. Sabi ng boss ko, I need to find out something about Paulo Sanford since siya ang pinaka-hottest news these days." "Well, yeah. Siya nga ang topic of discussion ng mga kapwa ko negosyante." Napasandal si Selena sa kinauupuan habang inaalala ang mga naging usapan nila ng mga nakamiting niyang negosyante noong nakaraang araw. His company made the way for the American telecommunication giant to enter our country's telecommunication playground. There have been talks about it for years now. Pero wala namang nangyayari dahil may mga hocus-pocus na nangyayari para mapigilan ang pagpasok nila sa bansa. I wonder kung anong sariling hocus-pocus ang ginawa ng Aces para mangyari ang imposibleng mangyari. Anyway, pinukpok pa ni Diana ang table para lang makuha ang atensyon ni Selena. "Mabalik tayo sa pangarap kong maging pinakamagaling na reporter sa bansang ito. I need to know about Paulo Sanford's private life. His lifestyle, his favorite food, his favorite color, anything. Dahil according to my boss, people are clamoring for some information about him. Since wala naman akong kaamor-amor sa usapang negosyo,
Kaya ikaw na lang ang tatanungin ko tungkol sa kanya. Tutal, pareho kayo ng mundong ginagalawan. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Yes, you obviously don't have any idea what you're talking about. Meaning, ang laki ng problema mo. Papalitan mo na lang sa boss mo ang assignment mo. Ano? Paulo Sanford may be the biggest name in the business world today. Pero ni isa, walang nakakaalam kung ano ang itsura niya. Even his own employees don't know what he looks like. Teka, paano siya nakikipag-transact sa mga kasosyo niya sa negosyo kung hindi siya nagpapakita sa madla? Representatives or his lawyers, sila lang ang humaharap sa mga kliyente at kasosyo niya. Kaya kung binabalak mong hanapin ang Paulo Sanford na iyon, magsasayang ka lang ng oras. Hindi ako naniniwala. Nagpamaywang pa si Diana sa kinauupuan. Alam kong may alam ka tungkol sa Paulo na iyon kahit paano. Kaya sabihin mo na sa akin. In exchange, I'll always promote your business sa bawat pag-ere ng mukha ko sa telebisyon. Napabuntong hininga na lang si Selena. Inilabas naman ni Diana ang maliit nitong notebook at ballpen. So, how old is he? I don't know. Is he still single? I don't know. What does he look like? I don't know. Selena naman, wala ka ba talagang balak na tulungan ako? Kahit konti lang? Hay, ang kulit mo talaga. Ang mga sinabi ko na sa'yo, ang tanging impormasyong alam ko tungkol sa Paulo Sanford na iyon. Sorry friend, hanggang doon na lang ang kaya ng powers ko na tulungan ka. Sumuko na rin yata si Diana nang titigan nito ang mga naisulat sa notebook. I can't believe na ganito lang karami ang malalaman ko tungkol kay Paulo. Oh well, ako na lang ang bahala kung ganun. Tumayo na si Diana. San ka pupunta? Subalit sa halip na sumagot ay kumanta pa si Diana. Bumukas ang pinto at sumungaw ang sekretary. Ma'am, ipapaalala ko lang ang business conference nyo sa Beverly Hotel. Patuloy pa rin sa pagkanta si Diana. Tumahimik ka na Diana. Anyways, thanks for reminding me Caitlin. Pwedeng sumama? Tanong ni Diana pag-alis ng sekretary. Trabaho ang dahilan kung bakit ako pupunta sa event na iyon, hindi laro. At kailan ka pa nagka-interes sa negosyo? You hate talking about business dahil ayaw mo sa math. Tapos ngayon, walang personalan, trabaho lang. Umupo uli ito at sumandal sa kinauupuan. Iniisip ko kasi na baka swertehin ako at makita ko sa event nyo si Paulo. Medyo hindi ka rin feeling close ano? Kanina ka pa kasi Paulo ng Paulo eh. Bakit? Selos ka? Ewan ko sa'yo. Oh, so he's still single. Good. Very very good. May girlfriend na kaya siya? Sana wala. Gwapo kaya siya? Sana oo. Napailing na lang si Selena. Wala na talagang pag-asa ang obsession ng kaibigan niyang ito. Hindi mo makikita ron ang Paulo Sanford na iyon. I've been to many business events at minsan, hindi ko man lang nasilayan kahit anino ng taong iyon. Gaya ng pakikiharap niya sa mga kliyente. Walang kamatayang representatives lang ang uma-attend sa mga party ng mga negosyante. Napasimangot na naman si Diana. Ano ba yan? Ano ba ang problema ni Paulo sa pag-attend sa mga sosyala ng mga hayok sa negosyo? Mundo niya iyon. Bakit hindi siya nakikijoin? Ang arte ha? Normal lang yon. With aces attached to his name, it's just to keep his identity hidden. Because aces means big business, and big business means big money. Lakong pake. Basta, makukuha ko ang reporter's mic na iyon at hahalukayin ko ang lahat ng kaliit-liitang impormasyon ni Paulo Sanford. Who knows? May mahuhukay din akong malaking sikreto niya. Oh my gosh, mas lalo tuloy akong na-excite. Sige, aalis na ako at nang maumpisahan ko na ang strategy ko para mahanap ang lalaking iyon. Naglakad na si Diana papunta sa pinto. Hoy babae, itimbra mo agad sa akin kapag nakita mo ron si Paulo ha? Oo na. Ikaw, hindi ka ba uuwi para magpalit ng mas maayos na damit? Pinasadahan ni Diana ng tingin ang suot ni Selena. Alam kong maganda ka friend, pero your fashion sense sucks. At kahit anong gawin mo Diana, you can't make me wear. Pinasadahan din niya ng tingin ang suot ng kaibigan na puro itim ang kulay. That.
Hindi ko naman sinabing gayahin mo ang fashion sense ko. Ang sa akin lang, palitan mo naman ang wardrobe mo. Nagmumukha kang manang eh. Si Lina was wearing a simple cream blouse and black slacks. Formal was the right term, not manang. Hindi niya alam kung bakit lagi na lang pinapansin ng mga tao sa paligid ang pananamit niya. Lalo na sa bahay nila, sa pangunguna ng napakapintasera niyang nakababatang kapatid na si Lauren, na unti-unti nang nakikilala sa mundo ng fashion design. Para sa ikasisiya mo Madam Diana, inutusan ko na si Lauren na dalhan ako rito ng bihisan. Hindi ko kasi maiwan ang mga trabaho ko kanina para magpahanap ng maisusuot. And let me guess kung ano ang mga ipinakuha mo sa closet mo. White blouse and black slacks. Kagalang-galang ang itsura ko doon. At iyon naman ang image na gusto kong makilala ako. Yeah, manang image. At least, decenteng tingnan. You look so boring. No wonder zero ang love life mo mula noon hanggang ngayon. Kasi noon pa man, manang ka na talaga. Hay nako, kung hindi mo type ang fashion sense ko, problema mo na iyon. O kaya, pumikit ka na lang tuwing magkikita tayo. O pwede ring, umalis ka na ngayon at nang hindi na napapahiya ang mga pobre kong blouse at slacks. Diana just made a face and went out. Napabuntong hininga na lang si Selena nang makapag-isa sa wakas. Pero kung kailan naman natahimik na ang mundo niya, saka naman siya ginugulo ng mga sinabi ni Diana. She looked so boring and so manang kaya wala siyang love life. Masaya naman siya sa itinatakbo ng karir niya. Wala siyang reklamo. Pero paminsan-minsan, sumasagi rin sa isip niya ang tungkol sa status ng love life niya. She was already 28 and she never had a significant relationship. Come to think of it, wala nga yata siyang sineryoso sa mga nakarelasyon niya noon. And when she said noon, it means napakatagal na. Probably late high school years. Nagkibit balikat na lang si Selena. Pakialam ko sa love life na yan, meron naman akong pera. Hi ate! Bungad ni Lauren pagpasok sa opisina. Nakasalubong ko si ate Diana sa labas. Oo, galing nga siya rito. Katatapos lang niya akong lait-laitin actually. Kinuha niya sa kapatid ang paper bag at napansing iba ang dala nitong mga damit. These aren't mine? They're mine. Napaupo ito sa swivel chair at kinukutingting ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Wala kasi akong makitang magandang damit sa closet mo that would fit for a party. Kaya pinahiram na lang kita. Alam kong mas matangkad ka sa akin pero kasya iyan sa iyo dahil magkasukat naman tayo ng katawan. I can't wear this. Itinaas ni Selena sa harap ng kapatid ang isang red sleeveless blouse with plunging neckline, backless pa. Gusto mo bang ipatapon ako ng mga business colleague ko palabas ng venue? And these pants, hindi ito magkakasya sa akin. Stretchable yan ate. Carry mo na yan. May bat ka namang maipagmamalaki. Lauren, napakamot na lang sa noo si Selena sa pagpipigil na mainis ng tuluyan. I can't wear this. Why not? Iyan ang pinakadesente kong damit. And mind you ate, lahat ng damit ko desente. Yeah right. Iyan na lang kasi ang isuot mo. Hindi ka naman ikokondena ng mga colleague mo kung hindi pambanal ang damit mo. Baka nga pagkaguluhan ka pa ng mga lalaki doon. Eh di may instant boylet ka na pag uwi mo. Iwasan mo lang ang mga DOM ha. Dirty old men are a no-no. Hindi bagay sa santa image mo. Boylet? Nakasungaw na ang mukha ni Diana sa nakabukas na pinto ng opisina. Boyfriend, sagot ni Lauren. What are you still doing here? Akala ko ba aalis ka na? Tanong ni Selena. Nakalimutan ko ang ballpen ko. Pero halata naman na gusto lang makisanib puwersa kay Lauren ng kaibigan niya sa pambubuli sa love life niya na naging favorite pastime na ng dalawa. So, sino itong boylet ni Selena na narinig ko? Ipakilala mo naman sa akin para malait ko rin siya. Magkakaroon pa lang ate Diana. Kung iyang damit na dala ko, ang isusuot niya sa party nila ngayon ng mga boring na negosyante na yon. Friend, bagay sa'yo. Pinandilata ni Selena ang kapatid at kaibigan ng damputin niya ang mga damit sa ibabaw ng mesa bago binalingan ang sekretary. Salamat, napakalaki ng naitulong niyo sa akin ngayon. Aayusin ko ang makeup mo ate para bumagay sa isusuot mo. I'll do your hair friend.
Nagkokontra pa sana si Selena nang maalala ang oras. Kapag nagkaroon ako ng problema sa party ng dahil sa suot ko, humanda kayong dalawa sa akin. Pagbubuhulin ko talaga kayo. Selena Samson, you look stunning. Thank you. Napapagod na si Selena at naririndi sa paulit-ulit na papuri ng mga taong lumalapit sa kanya mula nang dumating siya sa party. Hindi nagkatotoo ang sinabi niya kanina sa kapatid na ipagtatabuyan siya ng mga kapwa negosyante dahil sa suot niya. In fact, kung meron man siyang naging problema, iyon ay walang tigil na pagbati sa kanya ng mga colleagues niya, especially ang mga kalalakihan. Hindi na kasi niya magawang makihalubilo sa iba pang nandoon dahil ayaw siyang pakawala ng mga ito. Mabuti na lang at may pakonsuelo siya kahit paano sa pakikipaglapit sa kanya ng mga kapwa negosyante. Nadadagdagan kasi ang mga kliyente ng Bubel Advertising, ang kumpanyang pag-aari niya. Kaya kahit paano, napagtitiisan niya ang kalalakihang walang ginawa kundi kunin ang atensyon niya kahit hindi naman tungkol sa negosyo ang topic ng usapan. Kung alam ko lang na darating ka ngayon, Miss Samson, isinama ko na sana ang uniko iho ko. I didn't know you had a son, Mr. Bautista. Well, I have, and you should meet him. I'm sure, magugustuhan mo rin siya. Mabait naman ang batang yun. If you're his father, I'm pretty sure he is a good man, Mr. Bautista. That is, kung mauunahan pa niya ako kay Selena. Singit ni Grayson Valdez, isa sa mga binatang guest sa okasyon. I've been asking her out for months and I'm still waiting in agony until now for her answer. 4 months? Bumaling si Selena sa lalaki. If I remember correctly, ngayon lang tayo nagkita rito, Grayson. I thought I may have already met you in my dreams, Selena. Yeah, in your dreams. Nagtawanan ang mga kaumpukan nila. Mabuti at matalino ang mga negosyante. Nakukuha kasi agad ng mga ito ang mga sinasabi niya. Nagpatuloy ang tawanan at biruan pero unti-unti na siyang naiinip. Wala na kasi siyang makausap tungkol sa negosyo. Puro na lang sila bolahan. Ang kaso, hindi naman siya pwedeng magtaray ng magtaray. Ayaw niyang sumama ang image niya sa mga potential client ng kanyang kumpanya kaya hahabaan na lang niya ang pasansya at pagtsatsagaan ang mga ito habang kumukuha siya ng tamang sandali para makawala roon. And then Selena's eyes drifted to the tall man in a navy blue suit. Kanina pa niya ito napapansin dahil sa kakaibang karisma na halos lahat yata ng babae sa lugar ay hindi iilang beses na napapalingon sa direksyon nito. At aaminin niyang isa rin siya sa mga babaeng nabiktima ng karismang iyon. But she won't be a part of that little circle of women surrounding him, all gooey-eyed and in awe of that man. She wasn't that pathetic. Pero napansin niyang mukhang inip na ang lalaki. I feel you, bro. Mahinang sabi ni Selena. Saka inisang lagok ang champagne sa hawak niyang baso. Naputol lang ang iniisip niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Iyon na ang kinuha niyang pagkakataon para makawala sa sariling munting grupo ng tagahanga. She excused herself and went out. And she had no intention of ever going back there tonight. Tama na ang pagtitiis niya. Pero bago siya tuluyang lumabas ng venue, tinapunan niya ng huling tingin ang lalaking napagtuunan niya ng pansin kanina. Wala na ito roon. Oh Lauren, napatawag ka. She was heading for the elevator now. Ipinapatanong lang ni Mama kung pupunta ka raw kina Francine sa Saturday. Oo nga pala, nakalimutan ko na naman ang tungkol dyan. May meeting pa ako sa Sabado ng hapon eh. Pwedeng ikaw na muna ang mag-proxy sa akin? Binyag kasi iyon ang pangalawang anak ng pinsan nila at isa siya sa mga kinuhang ninang. Okay lang, date ko lang naman with Ethan ang nasa schedule ko sa Sabado. Si Ethan na naman? Akala ko ba break na kayo nun? And she never liked that guy. May pagkamahangin kasi. Bati na uli kami. In fact, may date nga kami tonight. So bye na. At oo nga pala, humanap ka na rin ng kadate mo dyan para hindi ka mainggit sa amin ni Ethan. Yeah, right. Naiiling na lang si Selena nang i-off ang cellphone niya. Ano naman ang dapat kong ikainggit sa malabo nilang relasyon? Nakarating na siya sa elevator. At may kung sinong nauna sa pagpindot sa elevator button mula sa likuran niya. When she turned around,
She almost choked on her breath. Hi, nakangiting bati ng lalaki. Iyon ay walang iba kundi ang lalaking hinahanap niya kanina. Abangan ang unang pagtatagpo ni na si Lina at ng lalaking nakaasul.